Hello po sa lahat. Ako po si Dr. Renato Bagani at ngayon ay tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa. Bakit nga ba sa kabilang pag-inom ng black bean water tuwing umaga, nananatiling mahina ang ating mga bato at minsan pa nga ay lumalala sa paglipas ng panahon? Alam niyo po, marami sa atin, lalo na sa mga nasa edad 50 pataas, ay patuloy na umiinom ng black bean water araw-araw na may matinding paniniwala na ito ang simpleng paraan upang pangalagaan at protektahan ang ating mga bato. Gusto kong sabihin kaagad, ang black beans ay hindi masamang pagkain. Sa katunayan, ito ay isang uri ng butil na mayaman sa antioxidants na may tiyak na halaga sa kalusugan kung gagamitin ng tama. Ngunit ang dapat nating pag-isipan ay ito, masyado tayong umaasa sa isang uri ng pagkain lamang habang hindi natin namamalayan na may mas epektibong mga sangkap sa ating sariling kusina. Ayon sa maraming nutrisyonal na babasahin at modernong pag-aaral, mayroong hindi bababa sa 7 karaniwang gulay at prutas sa pagkain ng mga Pilipino na, kung gagamitin ng tama, ay maring suportahan ang pagana ng bato ng mas malakas ng maraming beses kumpara sa pag-asa lamang sa black beans. Ang mapakain ito ay hindi lamang simpleng pagkain, ang ito ay parang natural na gamot na tumutulong sa katawan na mag-detox, mabawasan ang pag-ihi sa gabi, mapabuti ang malalim na pagtulog, habang sumusuporta rin sa matatag na presyon ng dugo, blood sugar, at nagpapabagal sa proseso ng pagtanda. Ang pinaka-espesyal ay madali silang hanapin at matagal ng bahagi ng kulturang Pilipino. Kaya bakit hindi natin sinasamantala? Ang sagot ay simple ngunit malalim. Dahil ang ito ay karaniwan, madalas tayong may tendensiyang mahanap ng malayo, mahal, at komplikado. Habang binabalewala ang mahalaga na malapit sa atin, maraming tao ang naniniwala na ang imported na supplements o mamahaling pampalakas lamang ang makapagbibigay ng epekto. Ngunit sa katunayan, ang kasalukuyan ay unti-unting bumabalik sa pagpapatunay ng isang sinaunang katotohanan, ang pinakasimpleng bagay minsan ang pinakamahalagang susi sa kalusugan. Ibinabahagi ko ito hindi batay sa teorya, kundi batay sa aking sariling nasaksihan. Maraming makapasyente ang matiyakang uminom ng black bean sa loob ng maraming taon, ngunit nahaharap pa rin sa pakisakabi, pakapakot, makang pakputi ng buhok, at pakiramdam na unti-unting humihina ang katawan. May kilala akong isang kaso, si Mr. Ricardo Santos, 67 taong gulang, naninirahan sa Quezon City. Pinanatili niya ang ugali ng pag-inom ng black bean water tuwing umaga sa loob ng halos 15 taon. Itinuturing itong isang ritual para sa kalusugan. Ngunit sa isang regular na check-up, ang kanyang creatinine level, isang mahalagang tagapagpahiwating ng kakayahan mato na mag-filter, ay nanatili sa isang nakababahala na antas. Ito ay lubhang nagpahinang loob sa kanya. Nang simulan niya lamang baguhin ang kanyang diskarte, hindi niya tuluyang iniwan ang black beans, ngunit nagdagdag ng ilang karaniwang gulay at prutas sa kanyang pang-araw-araw na pagkain at inayos ang paraan ng pagkain at ang oras ng paggamit. Doon lamang unti-unting nagbago ang lahat. Pagkatapos ng humigit kumulang 2 buwan, ibinahagi niya sa akin na sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakatulog siya ng mahimbing hanggang umaga, gumaan ang kanyang katawan, at luminaw ang kanyang isip. Hindi ito isang himala, kundi ang resulta ng tamang pag-unawa at tamang pagkilos. Mga mahal kong kaibigan, kung kayo ay lampas na sa edad na 50, marahil ay hindi na kayo dayuhan sa pakiramdam ng madalas na pagising sa gabi, pagkapagod sa pagising, pagbabangang memorya, at pakiramdam na hindi na kasing aktibo ang katawan. Ngunit gusto kong maintindihan ninyo ang isang mahalagang bagay. Hindi ito ang kinakailangang kapalaran ng pagtanda, kundi mga tahimik na senyales mula sa mga bato, at ang magandang balita ay, lubos nating mababago ito. Hindi kailangan ng komplikado o mamahaling pamamaraan. Kailangan lamang ninyong pumili ng tamang pagkain, kumain ng tama,
at ang katawan ay ayusin at magpapagaling ayon sa likas na batas. Sa pagbabahagi ngayon, susuriin natin ang 7 mahahalagang gulay at prutas. Susuriin ng detalyado ang kanilang siyentipikong gamit, gagabayan kayo sa tamang paraan ng paggamit, at ituturo ang mga karaniwang pagkakamali na nagagawa ang marami. Higit sa lahat, sasabihin ko rin kung sino ang dapat gumamit at sino ang dapat mag-ingat upang may lapat ninyo ito ng ligtas at pinakamabisa. Kung uminom kayong Lekbin water araw-araw, hinihikayat ko kayo na huwag palampasin ang mga susunod na minuto dahil maaring ang ginagawa ninyo ay mabuti, ngunit hindi sapat, at ang nawawalang bahagi na iyon ang siyang susi. Mangyaring bigyan ninyo ngang buong oras ang pagsubaybay sa video na ito dahil minsan, sa isang maliit na pagbabago lamang sa pagkain ngayon, maaari ninyong mabawi ang palamblas, 20 taon, o maging 30 taon ng malusog at payapang buhay sa hinaharap. At sino ang nakakaalam, baka ang sagot na matagal na ninyong hinahanap ay nasa inyong sariling kusina. Bahagi 1, 7, gintong gulay na nakpapagaling at nakpoprotekta sa bato. 1. Ube. Kung marami ang sanay nang banggitin ang black beans bilang isang pagkain na nakatutulong sa diuretic at paglilinis ng katawan, sa aking klinikal na karanasan, ang ube ay may mas malalim na halaga. Ang black beans ay maaaring may hambing sa dumadaloy na tubig sa tabing pampang, habang ang ube naman ay parang naglilinis at nagpapalusog, tumutulong sa paglilinis ng toxins at tahimik na nagpapagaling ng nawalang enerhiyang katawan. Para sa inyong nasa edad 50 pataas, ang mahalaga ay hindi lamang ang pagpapaalis ng masama, kundi ang pagpapalit ng nawala, at ang ube ay isang napakagandang pagpipilian. Sa tradisyonal na medisina, ang ube ay tinatawag ding purple yam, at sa loob ng daan-daang taon ay lumabas na sa maraming sinaunang reseta upang mapabuti ang makondisyon tulad ng madalas na paghihi sa gabi, pananakit ng likod at tuhod, at matagal na pagkapagod ng katawan. Pinahahalagahan ng mga sinaunang tao ang gulay na ito dahil sa mild na katangian nito, bahagyang tamis, at ang kakayahan nitong magbigay ng sustansya ng hindi nagdudulot ng init, nagpapalusog ng hindi nagdudulot ng pamamaga. Mula sa modernong siyentipikong pananaw, natuklasan nega pag-aaral na ang ube ay naglalaman nega active compound na diosgenin, isang compound na may kakayahang pabagalin ang proseso ang pagtanda nege gel, sumusuporta sa balanse ng metabolismo ng asukal at lipids, at sa gayon ay binabawasan ang pasanin sa pagfilter ng bato. Kapag matatag ang metabolismo sa katawan, hindi na kailangang magtrabaho ng labis ang bato, at ito ang pundasyon upang mapahaba ang buhay ng organ na ito. Mula sa praktikal na pananaw, nakatagpo akong isang kaso sa Cebu City, si Mr. Jose Cruz, 67 taong gulang, ay nakaranas ngang matagal na pag-ihi sa gabi na nagdulot ng matinding pagkaantala sa kanyang pagtulog. Dati, sinubukan niya ang maraming mamahaling supplements, ngunit hindi ito bumuti at mas naramdaman pa niya ang pagkairita. Matapos ang detalyadong konsultasyon, ginabayan ko siya na gumamit na ube na niluto, kasama ang red dates at kaunting goji berries, kinakain ng regular 3,4 beses sa isang linggo, kasama ang pahinga exercises at light walking. Pagkatapos ng humigit kumulang 6 na linggo, kitang-kita ang pagbabago. Mas malalim ang kanyang pagtulog, bumaba ng husto ang bilangang pagising, at gumaan ang kanyang pakiramdam. Sinabi niya sa akin ang isang bagay na lagi kong tatandaan. Minsan ang pinakamahalagang bagay ay nasa mas simpleng bagay. Gusto kong bigyang diin sa inyo na ang pangangalaga sa bato ay hindi tungkol sa paghahanap ng komplikadong pamamaraan, kundi ang pagpili ng tamang pagkain na angkop sa inyong katawan. Ang ube ay maaring lutuin bilang sinigang, nilaga, o ginataan. Isang maliit na mangkok tuwing umaga ay hindi lamang nagpapagaan ng almusal, kundi parang isang natural na pampalusok. Kapag pumipili ng ube, dapat piliin ang sariwa, matibay, makinis ang balat, at sa paghahanda, kailangan itong hugasan ng malinis at balatan
nang maingat upang maiwasan ang pangangati ng balat. Ito ay malilit na detalye, ngunit nakpapakita nakpakalang sa sariling kalusugan. Gabi. Ang gabi, isang gulay na napakapamilyar sa hapagkainan ng Pilipino, ay matagal nang itinuturing na ginseng ng karaniwang tao. Ang paghahambing na ito ay hindi labis, kundi nagpapakita ng matatag at paulit-ulit na halaga nito sa kalusugan. Hindi tulad ng mapakaing may malakas na epekto ngunit madaling magdulot ng kawalan ng balanse, ang gabi ay nagbibigay ng dahan-dahan ngunit tiyak na nutrisyon, lalo na angkop sa katawan ng mga matatanda na nakaranas ng maraming taon ng pagkasira. Ayon sa tradisyonal na medisina, ang gabi ay may tamis, mild na katangian, at nakatutulong sa spleen, baga, at bato, nagpapalakas ng spleen, nagdaragdag ng ki, at nagpapalusok ng bato. Ito ay angkop para sa mga taong mahina ang gana, mahina ang panunaw, matagal na pagkapagod, o may masintomas ng kidney deficiency tulad ng madalas na pag-ihi. Mula sa modernong pananaw, ang gabi ay naglalaman ng enzyme tulad ng amylase at mugin na sumusuporta sa panunaw at naglilimita sa pagdami ng dumi sa dugo. Kapag bumaba ang daming dumi, hindi na kailangang magtrabaho ng labis ang bato at sa gayon ay binabawasan ang panganib kang talamak na kidney failure. Bukod pa rito, ang natural na antioxidants sa gabi ay nakatutulong din upang protektahan ang mga daluyan ng dugo na nagpapalusok sa bato, naglilimita sa pamamaga at fibrosis. Dalawang salik na tahimik na nagpapahina sa paggana ng bato sa paglipas ng panahon. Nakatatanda ako ang isang kaso ni Mr. Rogelio de la Cruz, 70 taong gulang sa Pangasinan, na may matagal ng diabetes at nagsimulang magpakita ang mga senyales ang pagbaba ang paggana ang bato. Matapos gabayan na magdagdag ng nilagang gabi kasama ang manok at red dates, kinakain ng regular 3 beses sa isang linggo, kasama ang light exercise, pagkatapos lamang ng 3 buwan, naging mas matatag ang kanyang kidney indices, naging mas malusok ang kanyang katawan, at gumaan ang kanyang pakiramdam. Ibinahagi niya na ang mahalaga ay hindi ang maresultang laboratorio, kundi ang pakiramdam ng kapayapaan ng isip at pagiging proactive sa pag-aalaga ang sariling kalusugan. Ang gabi ay maaring lutuin ng maraming paraan. Maari ninyo itong ilaga kasama ang manok, lutuin bilang sinigang, o simpleng pakuluan at kainin kasama ng nilagang munggo. Ang masimpleng pagkain na ito ang pundasyon upang mabawasan ang pasanin sa bato at mapalakas ang resistensya. At ang gusto kong iparating sa inyo ay, bawat pagkain ay may sariling halaga, ngunit ang mas mahalaga ay ang pag-unawa at tamang pagpili. Kapag kumakain kayo ng may pag-unawa, bawat pagkain ay hindi lamang nutrisyon, kundi isang hakbang sa paglalakbay upang pangalagaan ang pangmatagalang kalusugan. Kolme. Lotus root. Naitanong na ba ninyo sa inyong sarili kung bakit may mga matatanda na hindi gumagamit ng mamahaling supplements, ngunit nananatili ang pinkish na balat, malinaw na isip, at kakaunti ang sakit? Ang sagot minsan ay hindi nasa mga mamahaling bagay, kundi nakatago sa mga simpleng pagkain tulad ng lotus root. Sa aking karanasan sa loob ng maraming taon ng pakikipagtulungan sa matatanda, ang lotus root ay hindi lamang pagkain, kundi isang tahimik na pampalusok ng bato kung gagamitin ng tama at sa tamang oras. Sa tradisyonal na Chinese medicine, ang lotus root ay itinuturing na isang gamot na may tamis, malamig na katangian, na nakatutulong sa pagpapalamig ng init, pagpapalamig ng dugo, at pagpapalusok ng dugo. Ngunit kung doon lamang, hindi pa sapat. Sa modernong siyentipikong pananaw, ang lotus root ay naglalaman ng malaking halaga ng fiber, vitamin C, at iron, na nakatutulong sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, sumusuporta sa pagbuo ng red blood cells. Sa gayon, indirektang binabawasan ang pasanin sa bato. Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente na kapag maayos ang sirkulasyon ng dugo, mas gagaan ang pahinga ng bato. Dahil hindi na nito kailangang magtrabaho ng labis upang i-filter, ang siksik at mahina ang kalidad na dugo. Para sa mga matatanda,
ang bato ay hindi lamang humihina sa paglipas ng panahon, kundi naapektuhan din ngang dieta na mayaman sa protina, asin, o matagal na pamamaga. Sa oras na ito, ang lotus root ay gumaganap bilang isang natural na pampakalma. Nakatutulong ito sa tahimik na pagbabawas ngang pamamaga sa urinary system at sumusuporta sa balanse sa loob. Hindi lamang iyan, ang iron content sa lotus root ay nakakatulong din upang maiwasan ang iron deficiency, anemia, na dulot ng bato, isang kondisyon na nagdudulot ng pagkapagod, mabilis na tibok ng puso, at madaling humantong sa pangkalahatang pagina. Naalala ko ang isang kaso ni Mrs. Maria Reyes, 69 taong gulang sa Makati City. Nang dumating siya sa akin, madalas siyang nakakaranas ng insomnia, madalas na pag-ihi sa gabi, pagkalagas ng buhok, at maputlang balat. Hindi ako nagmadali sa pagre-resetang gamot, kundi pinayuhan ko siyang subukang baguhin ang kanyang dieta. Lalo na ang pagdaragdag ng lotus root na nilaga kasama ang red dates at goji berries, kinakain tuwing gabi. Pagkatapos ang humigit kumulang isang buwan, bumalik siya na may ibang-iba ng mukha. Mas maliwanag ang kanyang mata, mas malalim ang kanyang pagtulog, at kitang-kita ang pagbabang pag-ihi sa gabi. Sinabi niya sa akin ang isang bagay na lagi kong tatandaan, kaya pala ang pangangalaga sa bato ay hindi komplikado. Hindi lang natin naiintindihan ang ating katawan. Isang maliit na tip na gusto kong ibahagi ay maari ninyong gamitin ang lotus root na hiniwa na nilaga kasama ng buto ng baboy o lutuin bilang kakanin kasama ang red dates upang mas madaling kainin tuwing gabi. Gayunpaman, dahil malamig ang katangian ng lotus root, ang mataong madalas sumasakit ang tiyan o nagtatay ay dapat gumamit nito sa katamtamang dami. Ang pinakamahalaga ay hindi ang kumain ng napakarami, kundi ang kumain ng tama na angkop sa inyong katawan. Iyan ang susi sa matatag na kalusugan. 4. White radish. Kung ihahambing ang bato sa isang pinong filter ng tubig, ang white radish ay ang tahimik na katulong na nagpapanatili sa makinang iyon na gumagana ng maayos araw-araw. Sa aking aktwal na paggamot, napansin ko na maraming problema sa bato ang hindi lamang nakmumula sa mahinang bato mismo, kundi dahil din sa sobrang daming metabolic waste na naipon sa katawan na hindi naalis ng epektibo. At ang white radish ay isa sa mga pagkaing nakakatulong sa natural na paglutas nito. Noong unang panahon, tinawag matao ang labanos na maliit na ginseng, hindi dahil sa bihira ito, kundi dahil sa mas malaki ang halaga nito kaysa sa simpleng hitsura nito. Ang tradisyonal na medisina ay nagsasabi na ang labanos ay may tamis, malamig na katangian na nakakatulong sa diuretic, pagpapalamig na init, at paglilinis na digestive tract. Mula naman sa siyentipikong pananaw, ang labanos ay naglalaman ng maraming vitamin C, fiber, at sulfur compounds na nakakatulong sa pagpapalabas ng toxins sa pamamagitan ng ihi at sa gayon ay binabawasan ang pasanin sa bato. Kung susuriin pa natin, makikita ninyo na ang labanos ay nagbibigay ng 3 napakalinaw na benepisyo. Una, nakakatulong ito na madagdagan ang gidami, enigaihi, at sa gayon ay sumusuporta sa paglabas ni Greek acid, ang gipangunahing sanieniga bato sa bato at goat sa emiga matatanda. Pangalawa, ang natural na potassium sa labanos ay nakakatulong sa pagbalanse ng asin at tubig sa katawan at nagaambag sa pagpapatatag ng presyon ng dugo na napakahalaga para sa mga may mataas na panganib ng alta presyon na dulot ng bato. Pangatlo, ang fiber ay nakakatulong sa maayos na paggana ng digestive system, naklilimita sa paninigas ng dumi, at sa gayon ay binabawasan ang dami ng toxins na bumabalik at pumipinsala sa atay at bato. Nakatatanda akong isang kaso ni Mr. David Garcia, mahigit 60 taong gulang sa Davao City, na nagpunta para magpa-check up na may foam sa kanyang ihi, isang senyales na nagsisimula nang humina ang paggana ng bato. Sa halip na umasa ng lubusan sa gamot, ginabayan ko siya na baguhin ang kanyang dieta, magdagdag ng mga pagkain tulad ng nilagang labanos na may lean meat,
o sinigang na labanos at carrots. Pagkatapos ngang humigit kumulang 2 buwan, ipinakitang resultang pagsusuri na bumuti ng husto ang kanyang ma-indices. Gumaan din ang pakiramdam niya, naging maayos ang kanyang tiyan, at nabawasan ang paglobo. Ipinapakita nito ang isang napakahalagang bagay. May kakayahan ang katawan na magpagaling sa sarili kung alam natin kung paano ito suportahan ng tama. Sa pang-araw-araw na buhay, maari kayong uminom ng white radish juice na hinaluan ng kaunting pulot o simpleng pakuluan at kainin. Ang mahalaga ay ang labanos ay hindi mahal, madaling hanapin sa anumang palengke, ngunit nagbibigay ang pangmatagalang epekto kung pananatilihin ng regular. Madalas kong sinasabi sa aking mamatatandang pasyente na huwag maghabol ng mamahaling bagay kung ang mapagkain na malapit sa atin ay sapat na upang pangalagaan ang kalusugan. At dito, maaring mapagtanto ninyo ang isang napakalalim na bagay. Ang kalusugan ay hindi ang resulta ang isang malaking desisyon, kundi ang kabuaang maliliit na pagpipilian na paulit-ulit na ginagawa araw-araw. Kapag alam ninyo kung paano pumili ang tamang pagkain, naiintindihan ang inyong katawan, at matiyagang naayos, ang bato ay hindi lamang mapoprotektahan, kundi muling bubuhayin sa paglipas ng panahon. Pet. Kamote. Marami sa inyo ang nakaranas ng mahihirap na taon kung saan ang kamote ay hindi lamang pampabusog, kundi isang paraan upang mabuhay. Ang dapat pag-isipan ay, ang mataong ito, kahit na wala silang kakayahang gumamit ng mamahaling pagkain o advance na gamot, ay nagtataglay ng isang medyo matatag na pundasyon ng kalusugan. Hindi ito nakataon lamang, kundi namumula sa isang napakalalim na prinsipyo. Ang katawan ng tao ay angkop sa natural, hindi gaanong na prosesong pagkain, at mayaman sa balanse ng yin at yang. Ang kamote ang tipikal na kinatawan ng pilosopiyang ito ngang buhay. Mula sa pananawang pisyolohiya, kapag kumakain kayong kamote, ang dami ngang soluble fiber na pumapasok sa digestive tract ay bumubuo ng isang natural na hadlang na nagpapabagal sa proseso ng pagsipsip ng asukal. Ito ay nakakatulong na unti-unting tumaas ang blood sugar, na iniwasan ang biglaang pagtaas pagkatapos kumain. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nasisira ang mga filter ng bato sa paglipas ng panahon. Madalas kong inihahambing ang prosesong ito sa pagayos ng daloy ng tubig sa isang tubo. Kung masyadong malakas ang daloy ng tubig, mabilis na masisira ang tubo. Kung pare-pareho ang daloy, mananatiling matatag ang sistema sa loob ng mahabang panahon. Ang kamote ang natural na regulating valve na iyon. Hindi lamang daw naktatapos, ang kamote ay naklalaman din ng malaking halaga ng potassium, isang mineral na may mahalagang papel sa pagbalansa ng electrolytes. Kapag mataas ang sodium content sa katawan, na madalas dahil sa maalat na pagkain, humahantong ito sa pagdami ng tubig, mataas na presyon ng dugo, at pagtaas ng presyon ng pagfilter ng bato. Ang potassium sa kamote ay nakakatulong sa paglabas ng labis na sodium. Sa gayon, binabawasan ang presyon sa mga daluyan ng dugo at tinutulungan ang bato na huminga ng mas madali. Ito ang puntong napapalampas ng maraming matatanda, habang sa katotohanan, ang matatag na presyon ng dugo ang pundasyon upang maprotektahan ang bato sa loob ng mahabang panahon. Sa mas malalim na pananaw, ang kamote ay naglalaman din ng maraming natural na antioxidants tulad ng beta-carotene at polyphenols. Ang masangkap na ito ay nakakatulong na i-neutralize ang free radicals, ang nakikitang kalaban na nagdudulot ng mas mabilis na pagtanda ng kidney cells. Kapag protektado ang kidney cells, babagal ang proseso ng pagbabangang paggana. Ito ay partikular na mahalaga para sa inyong nasa edad 60 pataas, kung saan bawat taon na lumipas, natural na bumababa ang paggana bato. Sinusubaybayan ko ang isang kaso ni Mr. Benji Ramos, 68 taong gulang, na naninirahan sa isang rural na lugar ng Batangas. Madalas siyang nakakaranas ng madalas na pag-ihi sa gabi, pabago-bagong blood sugar, at madalas na pagkapagod. Matapos ayusin ang kanyang dieta, ginabayan ko siyang palitan ang isang bahagi ng kanin ng kamote, kasama ang mabagal na pagkain,
masusing pagnguya, at light walking araw-araw. Pagkatapos ngang humigit kumulang 8 linggo, bumalik si Mr. Ramos na may kitang-kitang pagbabago. Mas malalim ang kanyang pagtulog. Bumaba ang bilang ng pag-ihi sa gabi, at mas luminaw ang kanyang isip. Ang mahalaga ay hindi siya gumamit ng anumang mamahaling supplements. Si Mr. Ramos mismo ang nagsabingang isang napakagandang pahaya. Ang katawan ko, hindi kailangan ng marami, kailangan lang tama. Maaari kayong gumamit ng kamote sa maraming paraan, ngunit ang mahalaga ay hindi ang paraan ng pagluluto, kundi ang pangmatagalang ugali. Ang isang nilagang kamote sa umaga ay nakakatulong na simulan ng mayos ang digestive system. Ang isang bahaging kamote sa gabi ay nakakatulong na mabawasan ang pasanin sa bato sa gabi. Gayunpaman, kailangan mong mag-ingat na huwag kumain ng masyadong marami ng sabay-sabay dahil ang mataas na starch content ay maaring magdulot ng paglobong ng tiyan. Ang pamumuhay ay hindi tungkol sa pagkain ng maraming magagandang bagay, kundi ang tamang dami at tamang oras. Kapag naintindihan ito, ang kamote ay magiging isang tahimik na kaibigan na nagpoprotekta sa inyong kalusugan araw-araw. Zest, arrowroot. Kapag binanggit ang arrowroot, iniisip lamang ng marami na ito ay isang simpleng inumin. Ngunit sa mas malaling na pananaw, ito ay isa sa emiga pagkaing may kakayahang i-regulate ang internal environment ng katawan, lalo na para sa cardiovascular at kidney system. Sa tradisyonal na medisina, ang arrowroot ay itinuturing na isang gamot na may epekto sa pagpapagaling ng kalamnan, paglikha ng body fluids, pagpapalamig ng init, at pagpapalusog ng yin. Ang masalik na ito ay napakahalaga para sa mga matatanda na madalas makaranas ng pagkatuyo, init, at kawalan ng balanse. Natuklasan ng mga modernong pag-aral na ang arrowroot ay naglalaman ng puerarin, isang active compound na may kakayahang magpalawak ng mga daluyan ng dugo at mapabuti ang microcirculation. Kapag lumawak ang maliliit na daluyan ng dugo sa bato, tumataas ang daloy ng dugo na nagbibigay ng sustansya na tumutulong sa kidney cells na makakuhang sapat na oxygen at nutrients. Hindi lamang ito nakakatulong na mapabuti ang pagganang bato, kundi nagpapabagal din sa prosesong fibrosis, isa sa mga pangunahing sanhing talama na kidney failure. Bukod pa rito, ang grupo NG isoflavones sa arrowroot ay mayroon ding epekto sa pag-regulate NG hormones at pagsuporta sa matatag na blood sugar. Kapag kontrolado ang blood sugar, bumababa ng husto ang presyon sa filtering system ng bato. Madalas kong idinidiin na bawat pagtaas ng blood sugar ay bawat pagtatrabaho ng labis ng bato. At kung magpapatuloy ang kondisyong ito, magkakaroon ng mga bunga na mag-iipon sa paglipas ng mataon. Isang puntong hindi ganong napapansin ngunit napakahalaga ay ang arrowroot ay nakakatulong sa pagpapalamig ng digestive system. Kapag mayos ang pagana ng digestive tract, hindi nag-ipon ang toxins sa loob ng mahabang panahon. Sa gayon, binabawasan ang pasanin sa atay at bato. Ito ang koneksyon na hindi pa napagtatanto ng marami. Kung malusog ang bituka, gagaan ang trabaho ng bato. Ang katawan ng tao ay isang mahigpit na konektadong sistema, walang organ na gumagana ng mag-isa. Sumama ako sa isang kaso ni Mr. Antonio Perez, altmusikitaong kulang, na may kasaysayan, ni alta presyon at matagal na insomnia. Matapos ayusin ang kanyang dieta at idinagdag ang ugalingang pag-inom ng isang mainit na tasa ng arrowroot powder tuwing gabi, unti-unti niyang naramdaman ang pagbabago. Pagkatapos ngang humigit kumulang 1 buwan, mas matatag ang kanyang presyon ng dugo, bumuti ng husto ang kanyang pagtulog, at gumaan din ang kanyang pakiramdam. Ang mahalaga ay hindi ang arrowroot ang gumagamot sa sakit, kundi nakakatulong ito sa katawan na bumalik sa natural na balanse. Gayunpaman, gusto ko ring bigyang diin ang isang mahalagang prinsipyo. Ang anumang bagay na mabuti ay kailangan ding gamitin ng tama. Ang arrowroot ay may malamig na katangian. Kung masyadong marami ang gagamitin o masyadong siksik ang timpla, maari itong magdulot ng panlalamig ng tiyan,
lalo na para sa may mahinang digestive system. Sa makatuwid, 2,3 beses sa isang linggo, isang katamtamang tasa sa bawat pagkakataon ay sapat na. Ang moderation ang susi upang maging gamot ang pagkain. 7. Turmeric. Kapag binanggit ang turmeric, iniisip agad ng karamihan sa inyo ang mga karaniwang pagkain tulad ng sinigang, nilagang isda, o simpleng ginagamit para sa pampaganda ng balat. Ngunit kung susuriin ng mas malalim mula sa siyentipiko at pangkalahatang pananaw, gusto kong maintindihan ninyo na ang turmeric ay hindi lamang isang pampalasa, kundi isang biological shield na tahimik ngunit matatak na nakpoprotekta sa bato. Sa maraming probinsya sa Pilipinas, ang turmeric ay matagal ng bahagingang pang-araw-araw na buhay. Ngunit ang tunay na halaga nito ay ganap na nakikita lamang nang magsimulang suriin ng malalimngang modernong medisina, ang curcumin, ang mahalagang active compound na matatagpuan sa turmeric. Isang katotohanan na madalas kong nakakaharap sa aking pagpapayo sa mga matatanda ay ang tendensya nilang umasa sa pain relievers at anti-inflammatory drugs upang kontrolin ang mga problema tulad ng pananakit ng kasukasuan at talamak na pamamaga. Hindi ito mali, ngunit kung pangmatagalan, ang magamot na ito ay tahimik na nagdudulot ng presyon sa bato na nagpapataas ng creatinine level sa paglipas ng panahon. Kapag ang bato ay nasa yugto ng talamak na paghina, ang pagpagaling ay halos isang mahaba at mahirap na paglalakbay. Samantala, ang kalikasan ay nagbigay sa atin ng mas panayat, mas ligtas na solusyon, at ang turmeric ay isa sa mga mahalagang pagpipilian. Mula sa siyentipikong pananaw, ang curcumin sa turmeric ay gumagana sa 3 napakalalim na mekanismo. Una, anti-inflammatory sa cellular level na nakakatulong na pakalmahin ang tahimik na nagaganap na pamamaga sa glomeruling bato na gumaganap bilang isang pinong filter ng katawan. Kapag kontrolado ang pamamaga, bumababa ng husto ang panganib ng kidney fibrosis. Pangalawa, malakas na antioxidant na nakakatulong na i-neutralize ang free radicals, ang mga di nakikitang maninira na nakdudulot ng mas mabilis na pagtanda ng kidney cells. At pangatlo, nagayos ang metabolismo ng asukal at lipids na nakakatulong na patatagin ang blood sugar at kolesterol, at sa gayon ay binabawasan ang pasanin sa bato sa proseso ng pagfilter at paglabas. Kapag balansa ang 3 salik na ito, hindi lamang protektado ang bato, kundi nakakaroon din ito ng pagkakataong makpahinga at makpakaling. Madalas kong sinasabi sa inyo na ang katawan ng tao ay hindi nangangailangan ng masyadong komplikadong bagay, kundi nangangailangan ng pangmatagalang katatagan. Ang turmeric ay hindi isang agarang gamot na nagbibigay na agarang resulta. Ngunit kung gagamitin ng tama at regular, lilikha ito ng isang matibay na pundasyon na tumutulong sa bato na labanan ang proseso ng pagtanda. Naaalala ko ang kaso ni Mr. Oscar Puno, 60 taong gulang, na ninirahan sa Bulacan. Dumating siya na may matagal na pananakit ng kasukasuan na sinamahan ng bahagyang pahina ng kidney indices. Dati, gumamit na siyang maraming uring pain relievers. Ngunit habang tumatagal ang paggamit, mas naramdaman niya ang pagkapagod. Matapos ayusin ang kanyang pamumuhay, ginabayan ko siyang magdagdag ng turmeric sa kanyang pagkain at panatilihin ang ugali ng pag-inom ng mainit na turmeric milk tuwing gabi. Pagkatapos ang humigit kumulang 3 buwan, sa muling pagsusuri, naging mas matatag ang kanyang nga indices, mas mahimbing ang kanyang pagtulog, at higit sa lahat, bumaba ng husto ang pakiramdam ng pananakit. Nagbahagi siya ng isang napakasimple ngunit malalim na pahayag. Ang aking nakalimutan sa kusina ang siyang pinakakailangan ng katawan ko. Para madali ninyong may lapat sa pang-araw-araw na buhay, ibabahagi ko ang ilang simple ngunit epektibong paraan. Tuwing gabi, isang tasa ng mainit na turmeric milk na may humigit kumulang 200 ml gatas, dagdagan ng kaunting turmeric powder, at kaunting pulot ay makakatulong sa katawan na makapagpahinga, makatulog, at tahimik na mabawasan ang pamamaga. Sa pagkain,
Maari ninyong gamitin ang turmeric para sa pagluto ang isda, nilagang manok o gulay. Isang napakahalagang punto na hindi alam ngang marami ay, kapag pinagsama ang turmeric sa black pepper, maaring tumaas ng maraming beses ang kakayahan ng curcumin na maabsorb. Dahil dito, ang epekto na pagprotekta sa bato ay lubos na napapalakas. Gayunpaman, ang lagi kong idinidiin ay, ang pamumuhay ay hindi tungkol sa paggamit ngang marami, kundi ang tamang paggamit. Kahit na mahalaga ang turmeric, kung gagamitin ng labis, maaari itong magdulot ng init sa loob, discomfort sa panunaw, o makaapekto sa atay at apto. Ang mataong may kasaysayan ng gallstones o blood clotting disorders ay kailangang mag-ingat at kumonsulta sa isang propesyonal bago gamitin ng matagalan. Bahagi 2. Mekanismong siyentipiko at ang koneksyon ng bato sa katawan. Mga mahal kong kaibigan, ang 7 karaniwang gulay at prutas na ibinahagi ko ay hindi mga malalayong himala, kundi mga mahalagang regalo mula sa kalikasan na nakakatulong sa bato na gumaling. Araw-araw kong pahahalagahan, gagamitin ng tama at pananatilihin ng matiyaga. Sa silangan at kanlurang medisina, ang bato ay laging itinuturing na fundamental na organ upang mapanatili ang buhay. Hindi lamang ito simpleng filter ng dugo upang alisin ang toxins, kundi gumaganap din ng papel sa pagregulate ng presyon ng dugo, pagbalanse ng tubig at minerals, at paggawa ng mahahalagang hormones upang lumika ng dugo at panatilihing matatag ang mga buto. Ngunit may isang katotohanan na hindi gaanong napapansin ngang marami. Ang bato ay may malalim at mahigpit na koneksyon sa ating pagtulog, buhok, balat, at maging sa ating mental na kalagayan. Napansin na ba ninyo sa inyong paligid, may mga tao na lampas na sa 60, ngunit nananatiling mabilis, malinaw ang pananalita, hindi kailanman nakakaramdam ng pagkapagod, itim pa rin ang buhok at malusog ang balat. Sa kabaliktaran, may matao na 55 taong gulang pa lamang ngunit madalas ng pagod, matagal na insomnia, puti na ang buhok, sumasakit ang likod, madalas na pag-ihi sa gabi at nahihirapang magkontrate sa anumang bagay. Ang malinaw na pagkakaiba na iyon ay hindi madalas nagmumula sa swerte, kundi sa paraan ngang kanilang pangangalaga at pagpapanatili ngang kalusugan ngang kanilang mabato sa loob ngang maraming taon. Kapag mahina ang bato, hindi lamang naapektuhan ang paggana ngang pag-filter, kundi mararamdaman ninyo na laging mabigat ang katawan, kahit na hindi kayo nagtatrabaho ng mabigat, magiging magulo ang pagtulog, o madalas na magigising sa gabi. Ayon sa pananaw ng tradisyonal na Chinese medicine, ang bato ang ugat ng buhok, kaya kapag mahina ang bato, mabilis na pumuputi ang buhok. Ang mahinang kakayahan sa paglabas ng toxins ay nagiging sanhing pag-ipon ng toxins na nagpapalabas ng balat at nagdudulot ng pimples. Nawawala ang natural na balanse ng yin at yang ang katawan na humahantong sa hindi malinaw at hindi matalim na isip. Maraming eksperto sa pagtanda ang nagahambing sa pagbabangang paganang bato sa isang tahimik na sundalo na umatras mula sa laban. Hindi ito nagpapahiwating nga agarang matinding sakit, kundi nag-iwan lamang na tahimik na senyales tulad ng magulong pagtulog o nagpuputing buhok na minsan ay itinuturing nating bahagi ngang pagtanda. Ang pinakanakakatakot ay ang paghina ang bato sa unang yugto ay hindi nagdudulot ngang sakit o mataas na lagnat upang mapansin natin. Iyan ang dahilan kung bakit marami ang madalas na nagpapabaya at nagugulat lamang kapag kailangan na nilang umihi ng masyadong madalas sa gabi, kapag ang presyon ng dugo ay abnormal na mataas, o kapag nakikita nila ang kakaibang resulta sa pagsusuri ng dugo. Sa oras na iyon, ang paggamot ay naging mas mahirap. Dahil ang bato ay hindi tulad ng balat, wala itong kakayahang mabilis na mag-regenerate. Kapag ang kidney cells ay malubang nasira, napakahirap itong bumalik sa orihinal na estado. Sa makatuwid, ang pagprotekta sa bato ay hindi lamang para sa mga taong may sakit, kundi isang bagay na dapat ninyong gawin araw-araw, kahit na malusog pa ang inyong pakiramdam. Bahagi 3. Mga karaniwang pagkakamali na nakakasira sa bato araw-araw.
Sa loob ngang maraming taon ng pagtatrabaho at pakikipagtulungan sa mga matatanda, napagtanto ko ang isang napakagandang bagay, hindi lamang ang mga walang kaalaman ang nakakamali. Madalas, ang mataong nagmamalasakit sa kalusugan ay hindi sinasadyang napupunta sa maling direksyon. Nakatagpo akong ilang mga pasyente na lampas sa edad 50 na napakasipag sa pagpapalusog ng katawan. Ngunit ang mga resultang kanilang health check-up ay hindi ayon sa inaasahan. Nang suriin ko ng detalyado, nakita ko na ang maugali na tila hindi nakakapinsala ay tahimik na nagpapahina sa paggana ng bato araw-araw. May mga pasyente na nagsasabi na umiinom silang black beans araw-araw, hindi nila pinalalampas ang isang umaga. Sa simula, parang napakabuti nito, ngunit kapag tinitingnan ko ang pangkalahatang pamumuhay, hindi ko maiwasang mag-alala. Dahil bukod sa pag-inom nito, kumakain pa rin silang maalat, gumagamit ng maraming matapang na pampalasa, uminom ng malamig na tubig sa gabi, natutulog ng latte, at minsan pa nga ay umiwas sa pag-inom ng tubig sa araw dahil sa paghihi sa gabi. Ang mabagay na ito, kung titingnan ng maisa, ay maaring hindi magdulot ng agarang masamang epekto. Ngunit kapag naipon sa paglipas ng mataon, nagiging isang di nakikitang pasanin na nakasasanhi sa bato. Una, ang pagtutok lamang sa isang uri ng pagkain, tulad ng black bean water, at paglimot sa balanseng nutrisyon ay isang karaniwang pagkakamali. Kailangan ng bato hindi lamang ng detox, kundi kailangan din itong palusugin ng malusok na protina, bitamina, at iba't ibang mineral upang muling buuin ang mga sel araw-araw. Kung umiinom lamang kayo ng black bean water, ngunit kumakain pa rin ng kung ano-ano, maraming mantika at asin, halos walang gaanong epekto. Madalas kong inihahambing ito sa paglilinis ng bahay ng napakalinis, ngunit pinapanatili ninyong bukas ang pinto para sa mga alikabok na pumasok at paulit-ulit itong ginagawa. Ang inyong pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Pangalawa, ang ugali ng maalat na pagkain at pag-inom ng malamig na tubig sa gabi ay isang matinding pagpiga sa bato. Ang asin ay nagpapataas ng presyon ng dugo, at ang alta presyon ang pangunahing dahilan ng pagkasira ng maliliit at pinongdaluyan ng dugo sa bato. Samantala, ang malamig na tubig sa gabi ay nagpapaliit ng mga daluyan ng dugo na nagpapababa ng daloy ng dugo sa bato, na nagpapahirap sa bato na gumana sa hindi kanais-nais na kondisyon. Sa pangmatagalan, ito ay parang pagpapatakbo ng isang makina sa isang kapaligiran na walang lubricant. Maaga o huli, magdudulot ito ng pagkasira. Pangatlo, ang pagpupuyat ay isa sa mga mapanganib ngunit napakakaraniwang pagkakamali. Mula sa biolohikal na pananaw, ang panahon mula 10 ngabi hanggang 2 ng umaga ay ang gintong yukto para sa pagpapagaling at pag-regenerate ng katawan, lalo na para sa atay at bato, na nagsasagawa ng proseso ng pag-filter ng dugo at pagpapagaling ng cell. Kung gising pa kayo sa panahong ito, hindi makakaroon ng pagkakataon ang katawan na gumaling. Madalas kong sinasabi sa isang simpleng paraan na, kailangan ding matulog ng bato upang maging malusog. Kung pipilitin ninyo itong magtrabaho ng tuloy-tuloy, kahit gaano pa ito kalakas, hihina rin ito. Ang magkakahihinatnan ay hindi agad-agad na dumating, ngunit pagkatapos ang ilang taon, makikita ninyo ang malinaw na sintomas tulad ng madalas na pag-ihi sa gabi, hindi mahimbing na pagtulog, pabago-bagong presyon ng dugo, at matagal na pagkapagod. Ang isa pang pagkakamali na gusto kong bigyang pansin ninyo ay ang labis na pag-asa sa gamot habang binabalewala ang dieta. May mga tao na regular na umiinom ng gamot para sa presyon, ng dugo at diabetes, ngunit kumakain ayon sa gusto nila, hindi kontrolado ang asin, mantika o naprosesong pagkain. Kailangan ninyong maunawaan na ang gamot ay sumusuporta lamang sa panlabas, habang ang nutrisyon at pamumuhay ang siyang ugat. Kapag mali ang inyong kinakain, kailangang iproseso ngatay ang gamot, kailangang i-filter ngang bato ang dumi. Ang parehong organ ay labis na pinagtatrabaho. Ito ay parang pag-ayos ng bubong ng bahay.
ngunit hinahayaan ninyong pumasok ang tubig ulan mula sa ibang lugar. Panghuli, isang tahimik ngunit napakapanganib na pagkakamali ay ang hindi sapat na pag-inom ng tubig o pag-inom sa maling oras. Marami sa inyo, dahil sa takot na umihi sa gabi, ay nililimitahan ang pag-inom ng tubig sa buong araw. Nagiging sanhi ito na maging mas siksik ang dugo. Bumaba ang daloy ng dugo sa bato, na nagpapabagal sa proseso ng pag-filter ng toxins. Sa pangmatagalan, hihina ang bato ng walang malinaw na senyales. Kapag natuklasan, huli na ang lahat. Lagi kong idinidiin na ang tamang pag-inom ng tubig ay hindi lamang pampawing ang uhaw, kundi nagpapalusok sa buhay ng gato. Kung titingnan ninyo ang lahat na ito, makikita ninyo na ang pangangalaga sa bato ay hindi isang komplikado o malayo na bagay. Nagsisimula ito sa maliliit na pagpipilian sa pang-araw-araw na buhay. Mula sa pagbabawas nga asin sa pagkain, pag-inom ng isang basong maligamgam na tubig sa umaga, hanggang sa pagtulog ng tama sa oras, ang kalusugan ay hindi namumula sa isang malaking, bihirang pagkilos, kundi sa pagpapanatilingang tamang bagay araw-araw. Bahagi 4. Pagpilingang tamang pagkain para sa bawat kondisyon ng kalusugan. Upang mas maramdaman ninyo ang lakas ng tamang pagsasayos ng dieta, ibabahagi ko ang isang aktwal na kwento na hanggang ngayon ay naaalala ko ng malinaw. Ito ang kaso ni Mr. Fernando Banal, 64 taong gulang sa Iloilo. Siya ay isang masipag, disiplinadong tao, at sa loob ng maraming taon ay pinanatili ang ugali ng pag-inom ng black bean water araw-araw. Naniniwala na ito ay sapat na upang protektahan ang bato. Ngunit, hindi naging ayon sa inaasahan ang katotohanan. Kailangan pa rin niyang gumising para umihing 3,4 na beses sa gabi. Marami ang nawawalang buhok, pagod ang katawan, at ang kanyang creatinine level ay malapit na sa babala. Nang makilala ko siya, ang nag-alala sa akin ay hindi ang kanyang kakulangan sa pagsisikap, kundi ang katotohanan na tama ang isang bahagi ng kanyang ginagawa, ngunit nawawala ang kabuuan. Matapos ang detalyadong konsultasyon, hindi ko siya pinahinto sa kanyang lumang ugali, kundi ginabayan ko siya na ayusin ito ng mas matalino. Patuloy pa rin siyang umiinom ng black bean water, ngunit sabay-sabay siyang nakdakdak ng 3 karaniwang gulay at prutas sa kanyang pagkain. Sinimulan ang ugali ng pagtulog bago mag-10 ng gabi at hinati ang dami ng maligamgam na tubig na iniinom niya sa buong araw sa halip na inumin ng sabay-sabay sa gabi. Pagkatapos lamang ng 2 buwan, ang resulta ay ikinagulat niya mismo. Naging mas matatak ang creatinine level niya, bahagyang bumaba ang presyon ng dugo, at naging maayos ang kanyang pagtulog. Ibinahagi niya na sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakatulog siya ng mahimbing hanggang umaga, nang walang anumang pagkaantala. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin ng isang napakalalim na bagay. Hindi kailangan ng kalusugan ng anumang bagay na malayo, kundi nangangailangan ng kawastuhan at pagpapanatili sa mga bagay na napakalapit. Mula sa katotohanang iyon, gusto kong tulungan kayong mas maunawaan ang pagpipilian ng pagkain na angkop sa bawat kondisyon ng katawan, dahil bawat tao ay may makakaibang pundasyon ng kalusugan. Hindi maaring ilapat ang isang formula sa lahat. Kung madalas kayong umihi sa gabi at nakakaranas ng insomnia, iyon ay isang senyales na bahagyang humihina ang bato at nervous system. Sa kasong ito, ang lotus root at ube ay dalawang napakakatiwalaang kasama. Ang lotus root ay nakakatulong sa pagpapalamig ng katawan, nagpapatatak ng sirkulasyon ng dugo. Samantala, ang ube ay may epekto sa pagpapalusog na bato, pagpapakalma na nervous system, at tahimik na pagpapalusog na enerhiya. Kapag pinagsama ang dalawang uri na ito, hindi lamang ito nakakatulong na mas malalim ang inyong pagtulog, kundi lumilikha rin ng pakiramdam ng tunay na pagaling pagkatapos ng pagtulog. Hindi tulad ng pagising na pagod pa rin. Sa mas malalim na pananaw, ang pagtulog ang pinakamahalagang libreng gamot at ang tamang pagkain ang susi na magbubukas ang pintong iyon.
para sa mga pasyente na nahaharap sa alta presyon, mangyaring huwag umasa ng lubusan sa gamot. Ang white radish at kamote ay dapat maging karaniwang pagkain sa inyong kusina. Ang white radish ay may kakayahang magpalamig ng init, sumusuporta sa natural na paglawak ng mga daluyan ng dugo na nakakatulong na mabawasan ang presyon sa mga daluyan ng dugo. Samantala, ang kamote ay nagbibigay ng potassium at fiber na nakakatulong sa pag-regulate ng presyon ng dugo at sumusuporta sa maayos na paggana ng digestive system. Kapag maayos ang digestive system, kakaunti ang naipon na toxins at nababawasan din ang pasanin sa bato. Ang isang mangkok ng mainit na labanos na sopas o isang katamtamang bahagi ng kamote bawat linggo ay hindi lamang pagkain, kundi isang matatak na terapi para sa kalusugan. Kung mayroon kayong masenyales ng mataas na blood sugar, o nakakaramdam ng pagkapagod pagkatapos kumain, at madalas na nauhaw, ito ang oras na kailangan ninyong ayusin agad. Ang kamote at turmeric ay dalawang napakagandang pagpipilian. Ang kamote ay nakakatulong na pabagalin ang proseso ng pagsipsip ng asukal na iniwasan ang biglaang pagtaas ng blood sugar. Samantala, ang turmeric na may active compound na curcumin ay sumusuporta sa anti-inflammatory, nagpoprotekta sa atay at pancreas, at sa gayon ay nakakatulong sa katawan na i-regulate ang blood sugar ng mas matatag. Kapag matatag ang blood sugar, hindi na kailangang magtrabaho ng labis ang bato upang i-filter ang labis na asukal, at iyan ang paraan upang protektahan ang bato mula sa ugat. At kung napansin ninyo na may masenyales tulad ng maagang pagputi ng buhok o pagkapagod, pagbaba ng konsentrasyon, hindi lamang ito simpleng problema ng edad, kundi madalas na naunay sa pagbaba ng vital energy at pagana ng bato. Sa kasong ito, ang ube at lotus root ay muling nagpapakita ng kanilang halaga. Nakakatulong sila na magdagdangang enerhiya ng banayat, nagpapalusok ng dugo, at nagpapabagal sa proseso ng pagtanda. Kasabay nito, pinapabuti ang katalinuhan at mental na kalagayan. Kapag maayos na napalusok ang katawan, makikita ninyo ang malinaw na pagbabago hindi lamang sa pisikal, kundi sa kalooban at kalidad ng buhay. Ang pinakamahalagang bagay na gusto kong iparating sa inyo ay, walang pagkain na himala kung gagamitin sa maling paraan, at walang katawan na hindi kayang bumuti kung alam kung paano ayusin ng tama. Bawat uri ng gulay, bawat pagkain ay may sariling halaga, ngunit kung naiintindihan ninyo kung ano ang kailangan ng inyong katawan, doon lamang tunay na magagamit ang mga halagang iyon. Ang kalusugan sa pagtanda ay hindi isang karera laban sa sakit, kundi isang paglalakbay upang pakinggan ang katawan, ayusin ng unti-unti, at matiyaga sa mga tamang pagpipilian. Bahagi 5. Pamumuhay at ideal na pang-araw-araw na menu. Mga mahal kong kaibigan, ang tamang pagpilingang pagkain ay ang paunang pundasyon lamang. Ngunit upang tunay na bumuti ang katawan, ang esensya ay nasa pang-araw-araw na pamumuhay. Lagi kong sinasabi sa mga kinokonsulta ko na hindi kailangan ng katawan ng perpekto, kundi nangangailangan ng regularidad at disiplina. At ang disiplina dito ay hindi pilit, kundi isang uri ng pagmamahal sa sarili ng may kamalayan. Ang una, at pinakamahalagang bagay, ay ang pagtulog. Sa modernong medisina at tradisyonal na medisina, ang panahon mula 10 ngabi hanggang 2 ng umaga ay itinuturing na gintong yukto para sa pag-regenerate ng katawan. Lalo na para sa bato na nagsasagawa ng proseso ng pag-filter ng dugo at pagpapagaling ng sel. Kung pinalalampas lamang ninyo ang pagtulog dahil sa isang programa sa TV o isang ugali ng paggamit ng telepono, sa katunayan ay isinasakripisyo ninyo ang natural na kakayahan ng katawan na gumaling. Isang oras ng maagang pagtulog, minsan ay mas mahalaga kaysa sa anumang uri ng supplement. Ang taong nakaintindi na kalusugan ay hindi magtatanong kung gaano karaming oras ang natulog, kundi kung natulog ba sa tamang oras. Pangalawa, ang pag-inom ng tubig. Ngunit hindi sapat na uminom lamang ng marami. Kailangan itong inumin ng tama.
Ang maligamgam na tubig ay nakakatulong na panatilihing matatag ang mga daluyan ng dugo, sumusuporta sa sirkulasyon, at lumilikha ng paborableng kondisyon para sa bato na i-filter ang dumi. Sa kabaliktaran, ang malamig na tubig, lalo na sa gabi, ay maaring maging sanhingang pagliit ng gadaluyan ng dugo na nagdudulot ng pagkaantala sa daloy. Madalas kong pinapayuhan kayo na panatilihin ang humigit kumulang 1.5 litrong tubig bawat araw. Hatiin sa maraming beses. Inumin ng dahan-dahan, parang isang banayad na pakikipag-usap sa inyong katawan. Huwag maghintay na mauhaw bago uminom, dahil sa oras na iyon, nagsisimula ng maubusan ng tubig ang katawan. Pangatlo, ang balanse at sapat na dieta. Ang ugali ang maalat, matapang, at maraming mantika sa pagkain na napakakaraniwan sa ating kultura ay siyang tahimik na dahilan kung bakit labis na pinagtatrabaho ang bato. Ang isang ideal na pagkain para sa mga lampas sa edad 50 ay hindi kailangan ng komplikado, kundi nangangailangan ng balanse. Kaunting asin upang mabawasan ang presyon sa bato, kaunting mantika upang protektahan ang mga daluyan ng dugo, at unahin ang natural na pagkain upang madaling maabsorb ng katawan. Kung kailangan ninyo ng konkreto na ideya, imumungkahi ko ang isang simple ngunit epektibong menu. Almusal, isang mangkok ng mainit na ube porridge na may ilang goji berries ay makatulong na painitin ang digestive system, palusugin ang kingang bato, at madagdagan ang katalinuhan. Hindi lamang ito pagkain, kundi isang banayad na paraan upang simulan ang araw para sa katawan. Tanghalian, maari kayong kumain ng white radish soup na niluto kasama ng steamed fish. Ang labanos ay nakakatulong sa pagpapalamig ng init, sumusuporta sa paglabas ng uric acid, habang ang isda ay nagbibigay ng light protein na madaling matunaw at hindi nagdudulot ng presyon sa bato. Hapunan, sa halip na gumamit ng nga inuming nakakagising, maari ninyong piliin ang lotus root tea o gabi tea na nakakatulong sa pagpapakalma ng nervous system at nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. Sa gayon ay nababawasan ng husto ang kondisyon ng paghihi sa gabi. Ang isang mahimbing at walang patit na pagtulog ang pinakamahalagang regalo na maari ninyong ibigay sa inyong sarili araw-araw. Bahagi 6. Manggababala sa kaligtasan kapag gumagamit ng gintong gulay na nagpapalusok sa bato. Bukod sa mga benepisyo, gusto ko ring maintindihan ninyo ang isang napakahalagang prinsipyo, ang natural ay hindi nangangahulugang ganap na ligtas. Sa medisina, anumang bagay, kung gagamitin ng mali, ay maaring maging pasanin sa katawan. Una, para sa mga pasyente na may malubhang kidney failure, sumasailalim sa dialysis, o sumusunod sa isang espesyal na plano ng paggamot, mangyaring huwag kailanman baguhin ang dieta sa sarili ninyo. Kapag malubhang humina ang pagganang bato, limitado rin ang kakayahan nitong iproseso ang nutrients, at maging ang magagandang pagkain ay maaring maging pasanin kung hindi gagamitin ng tama. Sa kasong ito, ang payo ng doktor ay laging ang pinakamataas na prioridad. Pangalawa, para sa mga pasyente na may mababang presyon ng dugo o blood clotting disorders, kailangan ding maging partikular na maingat. Ang mga pagkain tulad naga turmeric o lotus root ay may epekto sa pagtaas naga daloy naga dugo, ngunit para sa mga sensitibong individual, maaari itong magdulot naga pagkahilo o lalong magpababa ng presyon naga dugo. Ito ang isang bagay na hindi napapansin ng lahat, ngunit napakahalaga sa praktikal na karanasan. Bukod pa rito, ang magabuntis sa unang yugto ng pagbubuntis ay dapat ding limitahan ang regular na paggamit ng magulay na may malakas na epekto kung walang profesional na gabay. Magkakaiba ang katawan ng bawat tao, kaya walang isang formula para sa lahat. Para sa mga pasyente na may matatag na kalusugan, ang pinakamahusay na paraan ay ang paggamit ng iba't ibang uri ng gulay ayon sa prinsipyo ng moderation at paglilipat-lipat. Bawat uri ay dapat gamitin lamang ng humigit kumulang 2,3 beses sa isang linggo. Huwag mag-abuso sa isang uri lamang sa loob ng mahabang panahon.
Ang iba't ibang pagkain ay nakakatulong sa katawan na makakuhang kumpletong nutrients at iniwasan ang hindi kanais-nais na epekto tungkol sa paraan ngang pagluluto. Ang karamihan sa mga gulay ay dapat lutuin ng ganap sa pamamagitan ngang steaming, pagpapakulo o pagluluto ngang sinigang. Nakakatulong ito na mabawasan ang pangangati, palambutin ang fiber, at mapabuti ang maayos na paggana ng digestive system. Iilan lamang ang kaso tulad ng ube na maaring kainin ng hilaw sa maliit na dami. Para sa iba, pinapayuhan ko pa rin kayong unahin ang lutong pagkain upang masigurado ang kaligtasan. At kung patuloy pa rin kayong nanonood hanggang dito, gusto kong anyayahan kayong mag-iwan ng numero 8 sa seksyon ng komento. Iyon ang magiging paraan upang malaman kung nakakuha kayong mahahalagang kaalaman at nakita ninyo itong kapakipakinabang. Panghuli, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang pagmumuni-muni. Ang kalusugan ay hindi isang patutunguhan, kundi isang paglalakbay. Hindi kailangan na baguhin ang lahat sa isang araw. Ngunit kung sisimulan ninyo sa maliliit na bagay, kumain ng kaunti pa, kaunting tamis, at kaunting asin, pagkatapos lamang ng humigit kumulang 1 linggo, magsisimulang tumugon ang katawan. Makikita ninyo na mas malalim ang inyong pagtulog, mas kaunti ang pag-ihi sa gabi, at mas gagaan ang inyong pakiramdam. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang pagbabahagi na ito, mangyaring i-like, mag-subscribe sa channel, at ibahagi sa inyong mamahal sa buhay. Minsan, ang isang maliit na paalala ay maaaring maging isang malaking pagbabago para sa kalusugan ng ibang tao. At higit sa lahat, mangyaring magbigay ng isang simpleng pangako sa inyong sarili tulad ng matutulog ako bago mag-10 gabi o magsisimula akong uminom ng maligamgam na tubig araw-araw. Ang mga pangakong iyon ang magiging pundasyon para sa isang mapayapa, malusog, at proactive na buhay sa mga darating na taon. Taos puso akong nagpapasalamat sa inyong paglalaan ng oras upang makinig. Makita-kita tayo sa mga susunod na pagbabahagi kung saan mas susuriin pa natin ang natural na pamamaraan na nakatulong sa katawan na manatiling matatag at punong sigla. Sana ay laging malusog, payapa, at masaya kayo